Welcome po sa Kwentong Mabilisan Channel. Sa pelikulang ito, makikita ng mga manonood kung paano ipinapakita ni Jackie Chan ang kanyang kakaibang estilo ng pakikipaglaban sa gitna ng digmaan sa Middle East. Haharapin niya ang mga tusong at malalakas na kalaban at mga hamong puno ng panganib. Ang kwento ay nangyayari sa Middle East. Lumala ang digmaan sa langis, kung saan ang mga bansa at mga teroristang organisasyon ay nag-uunahan sa mga reserbang langis kahit saan. Ang U-Time Oil Company sa Middle East ay nakaakit ng pansin ng isang grupo ng mga mersenaryo na naglunsad ng matinding pag-atake dito. Buti na lang, ang kakayahan sa seguridad ng kumpanya ng langis ay mahusay at matagumpay nilang napigilan ang paulit-ulit na pagsalakay ng mga mersenaryo. Gayunpaman, habang tumatagal, ang kumpanya ng langis ay unti-unting humihina. Sa sandaling ito, kumuha ang China ng isang pribadong kumpanya ng seguridad para pumunta sa Middle East para ligtas na ilikas ang mga tauhan ng kumpanya ng langis. Ang kapitan ng misyon ay si Luo Feng, isang veteranong may sanay na pagsasanay. May isa pang dahilan si Luo Feng para tanggapin ang misyon. Ang kanyang anak na si Mei ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito ng langis. Gayunpaman, hindi maganda ang relasyon ng ama at anak. Noong bata pa si Luo Feng, pinabayaan niya ang kanyang pamilya dahil sa pagtuon niya sa kanyang trabaho na nagresulta sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa kasama ang kanilang anak. Sinisisi ni Mei ang kanyang ama sa diborsyo ng kanyang mga magulang at may sama ng loob kay Luo Feng. Si Mei ay nagtatrabaho sa ilalim ni Professor Cheng na nangangasiwa sa buong proseso ng pagpapadala ng langis sa loob ng kumpanya. Nagmaneho si Luo Feng ng bus papasok sa kumpanya ng langis para ilikas sila. Bago umalis, pinatay ni Professor Cheng ang sistema ng langis at inilock ito gamit ang isang encrypted USB drive. Nang matapos ang lahat, inilagay niya ang USB drive at ang libro ng password sa kanyang bag at ibinigay ito kay Mei para ingatan. Nang handa na ang lahat, inayos ni Luo Feng na sumakay ang lahat sa bus at umalis. Para subukang ayusin ang relasyon niya sa kanyang anak, sinadya ni Luo Feng na isama si Mei sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, hindi alam ni Luo Feng na may mga mersenaryo sa loob ng kumpanya ng langis na minarkahan ng espesyal na pintura ang bus ni Professor Cheng. Malinaw na hindi magiging madali ang ruta ng pag-atras ni Luo Feng. Sa kabilang banda, si Chris, isang dating sundalong espesyal na puwersa na sumali sa pribadong kumpanya ng seguridad ng kanyang ama ilang taon na ang nakalilipas, ay pumunta sa Middle East. Hindi niya lang inaasahan na mamamatay ang kanyang ama sa harap niya matapos mahulog ng hindi sinasadya sa isang bitag ng rebelde habang may operasyon. Kaya nagpasya sina Chris at ang kanyang nakababatang kapatid na si Henry na manatili. Si Chris ay kasalukuyang nakatira sa isang maliit na bayan, pinoprotektahan ang mga taga-nayon at mga bata gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa lugar na ito, ang tanging bagay na mas mahalaga kaysa sa langis ay tubig. Kapag walang mapagkukunan ng tubig, ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Sinabi ni Chris kay Owen na kalawangin na ang water pump at sira na ang tubo ng tubig. Kaya sinabi ni Owen na kung kailangan ni Chris, maaari siyang makipag-usap sa magkasosyong kumpanya. Tinanong ni Chris kung magkano ang babayaran at sinabi ni Owen na aabot ito ng 100,000. Bigla na lang, sinabi ni Henry na may nakuha siyang trabaho na babayaran ng $200,000 pagkatapos makumpleto. Isinasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, pumayag si Chris, at ang trabaho ay ang paghijak sa convoy kung saan naroon si Luo Feng. Inilagay nila ang battle engine sa truck, na lumikha ng sandstorm sa kalsada kung saan sumusulong ang convoy ni Luo Feng, hinaharangan ang kanilang paningin gamit ang malakas na bugso. Kasabay nito, gumamit sila ng jammers para makagambala sa komunikasyon ng convoy. Hindi nagtagal, natuklasan ni Luo Feng na sira ang kagamitan sa komunikasyon at hindi niya maiwasang mag-alala. Gusto niyang mabilis na makalagpas sa bagyong lugar, kaya binilisan niya ang takbo. Sinamantala ang sitwasyon, nag-organisa si Chris ng isang convoy para palibutan ang bus kung saan naroon ang propesor. Naglagay sila ng mga kawit na bakal para kumapit sa bubong ng bus at saka umakyat gamit ang isang hagdan sa kotse. Dahil sa inertya, tumilapon ang mountain bike patungo sa bintana ng kotse at nabasag ito. Sinamantala ni Chris at ng kanyang mga tauhan ang pagkakataong ito para pumasok sa loob, pinatulog ang mga gwardiya, at kinontrol ang bus. Bukod sa bus ng propesor, hinijak din ni Chris ang isa pa. Ang dalawang bus ay humiwalay sa convoy at pumasok sa isang maliit na kalsada para mabilis na lumikas. Nang makalabas si Luo Feng sa bagyong lugar, nakaramdam siya ng pag-aalala.
Sinuri nila ang ulat ng panahon bago sila umalis at dapat ay maaliwala sa buong daan. Ang biglaang paglitaw ng isang bagyong lugar ay nagdulot sa kanya ng hindi mapalagay na pakiramdam. Agad na inayos ni Luo Feng na bilangin ng kanyang mga tauhan ang bilang ng mga tao sa convoy at natuklasang 2 bus ang nawawala. Ang biglaang balitang ito ay nagdala ng masamang kutob sa kanyang puso. Nagpa siya si Luo Feng na bumalik at hanapin ang nawawalang bus. Hiniling niya kay Mei na pamilyar sa paligid na lupa na sumama sa kanya sa helicopter. Sumakay rin ang deputy captain sa isa pang helicopter para hanapin ang kanilang mga tauhan, habang ang iba ay pinakiusapang magpatuloy patungo sa ligtas na lugar. Sumusunod sa utos, nagsimulang maghanap ang deputy captain sa loob ng 10 kilometrong radius. Mabilis niyang natunton ang retreating team ni Chris. Agad na nagpaputok ang deputy captain. Nasa mas mataas na posisyon sa himpapawid, direkta niyang sinira ang nangungunang mountain bike sa kanyang atake. Hindi nakapalag ang convoy ni Chris, ang patuloy na pagtakas ay walang kahulugan kundi isang patay na dulo. Kaya agad na pinahinto ni Chris ang kotse, at isang mountain bike na may anti-aircraft gun ang nagpaputok, tinamaan ang helicopter na nakaparada sa himpapawid. Bumagsak agad ang eroplano ng deputy captain, pero nagtagumpay siyang magparachute at nakatakas. Si Chris na nakatakas ang nanguna sa team papunta sa exchange point. Nang makita niyang si Owen ang employer, biglang siyang nakaramdam ng pagkasuklam. Si Owen ay isang kilalang lokal na leader ng mersenaryo na siyang nagplano rin ng pagkubkob na ito sa kumpanya ng langis. Kung alam niya lang sana noong una na si Owen ang employer, hindi sana tinanggap ni Chris ang trabaho. Plano ni Chris na umalis agad pagkatapos ihatid ng ligtas ang mga tao at mabayaran. Hindi inaasahan, walang balak si Owen na payagan siyang umalis, sa halip, umaasa siya na mananatili si Chris at lalaban sa grupo ni Luo Feng. Mariing tumanggi si Chris at tumalikod para umalis. Bago umalis, pinakuha niya kay Henry ang pera at magkita sila sa napagkasunduang lugar. Pinakiusapan ni Owen si Henry na subukang pigilan si Chris, pero hindi ito nagtagumpay. Kaya pagkaalis ni Chris, binaril at pinatay ni Owen si Henry, saka itinapon ang bangkay ni Henry sa signal base. Pagkatapos ay kinontak niya ang mga Pranses na nagpaplanong ibintang sa kanila ito. Kasabay nito, pagkatapos malaman na ligtas ang deputy captain, patuloy na hinanap ni Luo Feng ang nawawalang bus. Nang makita niya ang bus, natuklasan niyang naroon ang lahat maliban kay Professor Cheng at sa kanyang anak. Inayos ni Luo Feng na pabalikin sila sa ligtas na lugar habang patuloy niyang tinutugis ang mga mersenaryo. Bagamat walang nakitang mersenaryo, natagpuan ni Luo Feng si Chris. Pinagmasdan niya si Chris at napansin niyang parang bahagi ito ng mga mersenaryo. Kaya nagpa siya si Luo Feng na sundan siya at nakita niyang pumunta si Chris sa isang nayon. Dito, nakita niyang maganda ang pakikitungo ni Chris sa mga taga-nayon, lalo na magiliw sa mga bata. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Luo Feng na iba si Chris sa mga kilalang mersenaryong alam niya. Nagpa siya si Luo Feng na magpakita at tanungin si Chris tungkol sa mga tao sa bus. Bagamat hindi sumagot si Chris, hindi nag-umpisa ng anumang atake si Luo Feng dahil may mga bata sa tabi ni Chris. Pagkatapos ay pumunta si Chris sa signal base, kung saan nakita niya ang bangkay ni Henry. Sinundan din ni Luo Feng si Chris sa base, kaya nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng base ang dalawa. Sobrang lakas, matagumpay na itinapon ni Chris si Luo Feng, pero mabilis na bumangon si Luo Feng at lumaban. Inilabas ni Chris ang kanyang balaraw, sinusubukang tapusin ang labanan, pero matagumpay na nakailag si Luo Feng gamit ang kanyang liksi. Habang pareho silang nasa isang stalemate, biglang lumitaw ang isang French military team na pansamantalang huminto sa labanan ng dalawa. Nang makita ng mga sundalo ang mga bangkay, napagtanto nilang nahulog sila sa isang bitad. Nagmadali silang lumabas ng base, binunot ang kanilang mga armas at nagsimulang magpaputok sa base. Hinarap ang lakas ng mga machine gun, kailangang magtulungan sina Luo Feng at Chris laban sa hukbong Pranses ng ilang sandali. Pumulot si Chris ng isang rifle at humingi ng magazine kay Luo Feng, pero natuklasang wala itong laman. Hiniling ni Chris kay Luo Feng na bigyan siya ng bala, pero basta na lang dumakot si Luo Feng ng ilang bala at itinapon sa kanya. Kaya kinailangan niyang papuntahin si Luo Feng para ihagis sa kanya ang ilang granada para makaganti. Sa proseso, aksidenteng nabunot ni Luo Feng ang fuse ng isang granada, pero buti na lang mabilis na nakareact si Chris at itinapon ito palayo. Huminto ang putukan sa labas at umalis ang hukbong Pranses na nagdulot kay Chris ng ginhawa. Hiniling ni Luo Feng kay Chris na ibigay ang mga taong dinukot at ipinaliwanag ni Chris ang kasalukuyang sitwasyon.
Pareho na silang may kaaway, kaya nagpa siya sina Luo Feng at Chris na magtulungan laban kay Owen. Sa puntong ito, dinala na ni Owen si Professor Cheng pabalik sa kumpanya ng langis at inihayag ang kanyang tunay na layunin. Gusto niyang nakawin at ibenta ang langis mula sa kumpanya para sa malaking tubo. Pinilit ni Owen siyang ibigay ang password para simulan ang pipeline ng langis. Noong una, hindi sumunod si Professor Cheng hanggang sa ginamit ang kanyang anak bilang panakot. Kinailangan sabihin ng kanyang anak na nasa bag ang ESD flash drive at ang bag ay nasa kamay ng kanyang assistant. Mabilis na natunto ni Owen ang lokasyon ng telepono, pinapunta ang kanyang mga tauhan para kunin ang bag sa sandaling ito. Dinala ni Chris si Luo Feng pabalik sa maliit na bayan kung saan siya nakatira noon, kasama rin si Mei. Pinag-uusapan nila kung paano haharapin si Owen nang may isang grupo ng mga armadong mersenaryo ang palihim na pumasok sa bayan. Nakaramdam si Luo Feng na may kakaiba, kaya nagtanggol sila ni Chris laban sa mga mersenaryo. Pero hindi nagtagal ay natuklasan ng mga mersenaryo ang kanilang lokasyon. Si Chris ay nasa mataas na lugar na sinusubukang puksain ang mga mersenaryo sa ibaba nang mapansin niyang kumpleto ang kanilang gamit. Direktang bumagsak ang kanyang observation tower dahil sa isang missile, pero buti na lang mabilis na nakareact si Chris. Ang matinding putukan ay nagpa-alerto sa mga taga na yon na nagmadaling lumabas na may dalang mga gamit, pinalibutan ang mga mersenaryo. Kinuha ng leader ng mga mersenaryo ang isang granada mula sa kanyang bulsa, na nagpapahiwatig na ayaw nilang magdulot ng casualty, gusto lang nilang kunin ang briefcase. Pagkarinig nito, agad na inagaw ni Chris ang briefcase mula kay Mei at itinapon ito sa kanila, gusto niyang umalis sila agad. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng bayan at ayaw niyang may masaktan. Pagkaalis ng mga mersenaryo, sinabi ni Mei sa kanila kung ano ang nasa briefcase. Pagkarinig nito, napagtanto ni Luo Feng na magnanakaw ng langis ang mga taong ito at nagpasya siyang harangin sila kasama si Chris. Pagkatapos, pinasimulan ni Chris ang pagmamaneho ng truck na may modified battle engine papunta sa kumpanya ng langis. Bumusok sila sa kumpanya, tinumba ang mga bariles ng langis na nagdulot ng malaking pagsabog. Ginamit ni Luo Feng ang kanyang liksi para umakyat sa mas mataas na lugar at nakipaglaban ng husto sa kaaway, habang si Chris ay nakikipaglaban sa ibaba. Pagkatapos simulan ang pipeline ng langis sa kabilang banda, nagsimulang dumaloy ang krudo sa pipeline papunta sa mga barkong pangkalakal sa tabi ng dagat. Aabot ng hindi bababa sa 24 oras para maubos ang lahat ng langis dito. Gayunpaman, nang makita ni Owen na pumapasok si Chris sa kumpanya ng langis, wala siyang ibang pagpipilian kundi i-disconnecta ang ESU stick para hindi nila masara ang pipeline ng langis. Napagtanto ang panganib, inutusan ni Owen ang kanyang mga tauhan na simulan ang pagpapakarga ng gasolina sa tanker truck, naghahandang lumikas. Umabot sa sukdulan ang labanan ni Luo Feng at Chris. Humawak si Chris ng isang malaking tubo na bakal at nagsimula ng matinding labanan na matagumpay na pinigilan ang kaaway na makalapit. At si Luo Feng, sa mataas na lugar, ay patuloy ring pinapatay ang mga kaaway. Nang sabay silang sumugod sa control room, ang mga kaaway sa loob ay sobrang lakas at hindi nila ito natalo kahit na nagtulungan sila. Ginamit ng mersenaryo ang isang replay para pigilan ang kanilang mga kilos, pinipilit ang dalawa na pansamantalang magtago sa console. Nakita ang panganib, nag-isip si Chris ng isang plano, sinadya niyang kunin ang atensyon ng mersenaryo para maatake siya ni Luo Feng mula sa gilid. Nagtagumpay ang sorpresang atake ni Luo Feng na mapabagsak ang mersenaryo, habang hinahabol ni Chris ang tumatakas na si Owen. Gayunpaman, nang makarating si Chris sa labas ng control room, nakaalis na si Owen gamit ang kotse at hindi na siya nahabol ni Chris. Nang mawalan na siya ng pag-asa, dumating si Mei sakay ng kotse at agad na sumakay si Chris at hinabol si Owen. Habang nakikipaglaban si Luo Feng sa mga tauhan ni Owen, sinamantala ni Professor Cheng ang pagkakataong tumakas. Iniwan ng mersenaryo ang laban kay Luo Feng para habulin si Professor Cheng. Nagmadaling pigilan siya ni Luo Feng gamit ang foam gun at ginamit niya ang spring rope para paikutan ang kaaway. Natakpan ng foam ang sahig, hinila ni Luo Feng ang kaaway papasok sa foam at tuluyang tinalo ito. Mabilis na pumunta si Luo Feng sa control area at manual na isinara ang pipeline ng langis. Samantala, ang paghabol kay Owen nina Chris at Mei ay nagpatuloy, kung saan ginamit ni Owen ang anti-aircraft gun na nakakabit sa kotse para paputukan sila. Nang maubusan ng bala ang magkabilang panig, pinaharurot ni Owen ang kotse papunta sa disyerto, sinusubukang gamitin ang kapaligiran para makatakas.
Gayunpaman, hindi niya alam na ang kotse ni May ay binago at kaya pa rin itong humarurot ng maayos sa disyerto. Gayunpaman, naaksidente ang kotse ni Chris pababa. Hindi nagtagal, dumating si Luo Feng na minamaneho ang binagong truck papunta sa kanila, pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang paghabol. Para mahabol si Owen, pinasimulan ni Chris ang combat engine, at ang malakas na bugso ay nagpabilis sa kanilang takbo ng ilang beses sa isang iglap. Sa mainit na habulan, bumangga sila diretsyo sa konvoy ni Owen na nagpatumba sa isang tanker truck sa lugar. Ang malakas na pagsabog ay nagdulot ng chain reaction kung saan ang dalawang tanker sa likod nito ay nasunog at sumabog din na apektuhan ang kotse ni Owen at kinailangan niyang tumakbo palayo. Handa si Luo Feng at agad na nagsimulang humabol muli pero natigil ang kanilang truck sa disyerto at hindi makaalis. Buti na lang, binago ni Chris ang truck at ang parang skateboard na metal plates ay lumabas mula sa mga gilid ng truck para suportahan ang katawan nito. Muling pinasimulan ni Luo Feng ang battle engine ng truck at hinabol siya. Dahil walang preno, direktang bumangga ang kanyang kotse sa kotse ni Owen. Ang resulta ng banggaan ng dalawang kotse ay direkta silang sumugod sa gilid ng bangin. Tumalon sina Luo Feng at ang iba pa mula sa truck sa oras, iniiwasan ang panganib na mahulog sa bangin, habang si Owen ay nahulog sa bangin at namatay. Dito nagtatapos ang pelikula. Nailigtas sina Luo Feng at ang iba pa at ang kwento ay nagkaroon din ng perpektong pagtatapos.